Ayan. Hello guys, kamusta kayo? Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas and Mindanao? And syempre, saan mang sulok ng mundo at anumang oras na inyong napapanood and syempre napapakinggan itong ating video ngayong umaga. So, siguro nagtataka kayo kasi iba na naman yung background ko. Nandito pala ako ngayon sa labas ng bahay. Dito po sa aking bakuran. Dito ako ngayon. Nagpapainit. Ang ganda ng init, no? Ng sikat ng araw. Medyo yellow-yellow. Tapos marinig pa ninyo sa background yung huni ng mga kulisap at huni ng mga ibon. So saka ko na kayo itutor-tor. Gusto ko lang po habang kayo po ay nagkakape dyan o nagmimerienda, nagdi-dinner o syempre namamasyal kapag mag-notify itong video natin sa inyong mga cellphone at ako po ay in advance nagpapasalamat na dahil sa inyong walang sawang pagsuporta dito po sa ating Munting Tinig channel na kung saan ay talagang dumadagdag yung ating mga subscribers at ako po ay nagpapasalamat sa inyo. So syempre habang dito ako, wala kayong nakikitang nagkakape kasi nga ako naman din naman talaga ako mahilig sa kape. Mas gusto ko pang mag-inom ng soft drinks ng umaga. Pero kung walang soft drinks, okay lang. Kung may soft drinks, okay lang man din. Kung may kape, okay. Kung walang kape, okay man din. So hindi ako talagang naghahanap. Okay? Sige, kamusta kayo dyan? Palingon-lingon ako kasi siyempre baka mamaya may magdaan yung mga aso ko. Okay, so itong magandang umaga pala ulit sa inyong lahat. So ngayon, meron po akong ibabahagi sa inyo na kwento na siguro yung iba maiinis sa akin, siguro yung iba matutuwa. Palagi ko na itong kinukwento sa mga live streaming ko, itong kwento ng dalawang magkaibigan, no? Na walang iba kundi si Piding at saka yung si Shera, na kung saan ay karakter po ito ng unggoy at saka ng pagong, no? Maganda to, lalong-lalo na sa mga bata. Pag marinig po nila to, talagang maaaliw sila. Dumadaan yung mga tricycle. Nasa tabi lang po kasi kami ng kalsada, guys, no? Ayan. So, are you ready? Are you ready na sa aking ikukwento sa inyo? May moral lesson ito, no? May moral lesson. Maaring kainisan ako ng iba, pero maaring maaliw din yung iba. Pero napakaganda itong kwento ng dalawang magkaibigan na ito. So may kaibigan ba kayo? So sino ba dito yung may kaibigan? So paano nyo ba i-treat ang inyong mga kaibigan? So ano po ba yung mga inspirations, mga advantage na ibinigay sa inyo or mga benefits na ibibigay sa inyo ng pagkakaibigan ninyo sa bawat isa? Siguro lahat na lang, 'di ba? Lahat naman ng what we call this, lahat naman ng tao sa mundo mayroong kaibigan, kinakaibigan, usually. So ito mga kamunting tinig, meron pa akong kwento dito tungkol po sa dalawang magkakaibigan na si Piding at saka si Shera. So syempre, kapag magkaibigan, di talaga maiwasan na mamasyal. So nung isang araw, itong dalawang magkaibigan na to ay namasyal po sila at hanggang sa makarating sila nang hindi nila namamalayan sa lugar na kung saan ay mayroong isang puno na kung tawagin ay saging. At yan ay malapit po sa ilog. So itong dalawang magkakaibigan na to ay talagang namangha, no? Habang namamasyal sila, nagulat sila at namangha dahil itong puno ng saging na to ay talagang puno, no? Liglig, siksik, umaapaw sa bunga. So, syempre, sila kapag naglalakbay sila, namamasyal sila, mapapagod ka talaga pakiramdam mo at magugutom ka. So ang nangyari, itong magkaibigan na ito, take note pala, lagi po ito silang nag-aagawan sa lahat ng bagay. So syempre hindi natin alam kung yung nang aagaw masama ang ugali, yung mga inaagawan ay mabuti ang ugali, ganun naman talaga. So the feeling is mutual kung baga sa ibang magkakaibigan. Pero ito, gusto ko lang sabihin sa inyo na yung karakter dito ni Shera ay talagang madamot ito, matakaw ito, no? Hindi po ito sanay sa hirap
Kumbaga gusto niya makuha agad kung ano po yung gusto niya. So medyo may katakawan, dalok, sakim, no? Sugapa, mga ganyan. At itong si Piding na to, mapagkumbaba, mapagbigay, na kinaiinisan po ng nakakarami. Sa sobra niyang bait ba na kahit na wala na siya, ang natira sa kanya, ibibigay niya pa para wala na pong problema. So lagi po itong dalawa na to nag-aagawan. Mayroong inaagawan, mayroong mang-aagaw, may inaagawan. Yun po yung kanilang tinatawag na relationship bilang mga magkaibigan. So kaya lang, kaya sa kanilang pag-aagawan, naku, Diyos ko, Santissima, yung pati yung puno ng saging, nadamay pa. No, kaya nga sa kanilang pag-aagawan para walang gulo, so kinakailangan nilang hatiin itong saging na ito na isang puno ng saging na talagang hitik, siksik, liglig, umaapaw, sobra-sobra po ang bunga. And take note, may mga saging na yellow pero hindi mo pa pwedeng kainin, may mga yellow na pwedeng mong kainin, may green pa na saging na pwede mo namang kainin. So in short, may mga bunga ng saging na hindi po na kasalalay sa kulay ng balat kung pwede mo na siyang makain. Kasi meron pong mga green na luto na, meron namang yellow na hindi pa hinog, pero may hinog na. So ganun po yon ang character or what we call this, ang nature ng bunga ng puno ng saging. So kinailangan nilang hatiin. So syempre yung kalahati napunta kay Piding, yung kalahati napunta po kay Shera. Dahil po sa matakaw, itong si Shera, mapagbigay si Piding, napunta ngayon kay Shera itong puno ng saging na hitik sa bunga at the same time maraming dahon, kalahati. So wala na tayong pagpipilian pa, napunta po ang isang puno ng saging kalahati doon po kay Piding na walang bunga, walang dahon, pero mayroon naman po siyang ugat. So kasi ito po si Shera na to matakaw at ito pa take note. May isa po ito siyang karakter at saka hobby. Itong si Shera na to, na kaibigan ni Piding, ay talagang mahilig ito mangisda. Gustong-gusto niya itong tumambay sa fish pond. Siyempre kapag fish pond, imagine nyo naman, di ba, mayroong fish pond. Maraming isda po yan na nabubuhay. At marami tayong nakukuhang isda kapag ang fish pond ay may tubi na hindi po natutuyot. So siyempre, at itong si Shera na to, gusto niyang kumain, ayaw niya maghirap. O ayun, napunta sa kanya yung nung maraming bunga, sabi ko nga. So kaya, sanabi ko na sa inyo, pinili na lang ni Piding na yung kalahati ang mapunta sa kanya. Okay. So ngayon, dito po sa ating kwento, ang nangyari po dito, nag-depart na sila. O umalis na sila. Siyempre, dala-dala na nila sa kanilang mga tahanan, yung kanilang mga parte. Lumipas ang mga araw, lumipas ang panahon, nagkaroon ng bagong dahon at nagkabunga itong parte ni Piding na tinanim niya. Di ba? Napunta sa kanya yung parte ng saging na puno at saka ugat na lang kasi yung kay Shera napunta doon sa yung may mga dahon at may mga saging. So, pagkalipas ng panahon, ang nangyari po dito ay talagang nabuhay ang saging na napunta po kay Piding, namatay ang saging na napunta kay Shera. No, nabulok. Siyempre, nabuhay yung kay Piding, nagkaroon ng maraming bunga, namunga ng namunga. At yung parte ni Shera, ayun, kinain niya. Yung lahat, sige, kinain. Sugapa sa pagkain. Sa sobrang takaw, nabusog siya kaagad. Tapos namatay ang saging. Kasi nga, walang ugat. Okay. So si Piding, dahil masipag magtrabaho, rain or shine, ayun, inaalagaan niya yung kanyang saging. Tumubo. Tapos, nagbunga. Samantalang yung kay Shera, ayun, kain tulog, kain tulog. Sayaw dito, sayaw doon, party dito, party doon. Ayun, ang nangyari, naglakwat siya si Shera. Ay, unti-unting nalanta yung kanyang saging. Paano ba naman paano mo maitanim yung saging walang ugat? Anong gawin mo sa bunga? Kainin mo ng kainin, matakaw ka, hindi ka namigay ng party mo. Ayun, wala kang kahirap-hirap. At ang masakla pa, dito, sa totoo lang, meron pong 3 tao na nakarealize sa ugali ni Shera. Di ba, sabi ko nga sa inyo, mahilig ito si Shera na mangisda, magtambay sa fish pond, kukuha lang ng isda.
walang kahirap-hirap. So, napansin ngayon ng tatlo ding magkakaibigan na nagbabantay din doon kay Shera. O, itong tatlo na to, pangalanan lang natin kay Kong, tapos pangalan ng isa na babae, si Grace, at saka si Men. So, itong si Kong, si Grace, at saka si Men, ang ginawa, ayun, tinanggalan ng tubi ang fish pond. So, siyempre, nung tinanggal nila yung tubi sa fish pond, natuyot yung fish pond ngayon. Kaya, wala nang fish ang funds. 'Di ba? So, yung fish ponds natuyo, wala nang source of fish itong si Shera. Okay, iwan natin kung ano yung nangyari. So, ayun, dahil po sa tinanggalan ng tubig, yung fish pond, nagwala. No, nagwala itong kaibigan ni Piding, no, na si Shera. So, ano kaya? Siyempre, nagwala, nagwild na. Wala nang tubig. O, wala na siyang makukuhang fish doon sa funds. So, siyempre, nabuwag ngayon itong fish pond, natuyot. Wala nang pakinabang. So, alang ginawa ni Shera, nag-wild. O, kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi. O, bakit pinagkakaisahan daw siya. O, tapos, inaano daw siya, pinipersonal. No? Ni Kong, ni Grace, at saka ni Men. No? So, ang nangyari, ayun, ang bratanela na si Shera, nagwala. O, so, hanggang sa sumigaw siya ng, Shemenet, 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 Shemenet. O, Shemenet, Shemenet, Shemenet. O, ano pang gagawin niya? Wala na, kahit anong sigaw ng sigaw niya, ayun, wala. So, balik tayo dun sa story. So, naging maganda ba yung pagkakaibigan ni Piding at saka ni Shera? Una, maganda. O, kaya lang, syempre, nung di na naglaon, ayun, wala na. Naglabo-labo na. Dahil nga, mayroong mabait, mayroong swapang. Isipin mo ba naman, di ba? Dahil sa katakawan ni Shera, hinati yung puno ng saging na puno ng bunga, punta sa kanya lahat ng bunga. O, mayroon pa siyang bunga ng saging, meron pa siyang mga isda doon sa fish pond. Sagana eh. O, itong ayaw niya maghirap, ayaw niya mainitan, ayaw niya mapawisan. O, ang gusto lang niya, ayun, madalian, makuha niya kung ano yung gusto niya. O, hindi ko lang alam, no, bakit natiis ni Piding ang ganyang klaseng ugali ng kaibigan niya na si Shera. O, sa bagay, si Piding kasi mapagbigay, o, tapos, hindi nag-iisip, no, kung ano yung makakasama sa kanya, basta importante na okay sana kasi magkaibigan naman. Pero hindi naman nahirapan si Piding kasi yung kalahati ng saging na kung saan ay pinaghirapan niyang itanim. So, nagbunga naman yung paghihirap niya. So, yan po yung kwento ng dalawang magkakaibigan. So, sa inyo, sa tunay na buhay, since our character is monkey and turtle, si Pagong at saka si talawag nito, Bao. Ayan, Bao na si Pagong. 'Di ba? Samantalang si Unggoy, isang amo, monkey. Yan. Kaya nga itong si Shera, parang ano to monkey eating eagle. So mag-isip kayo kung saang lugar yung monkey eating eagle. Yung money eating eagle ba o monkey eating eagle? So ayun po mga kamunting tinig, maraming salamat po. What is the moral of the story? So ano po ang moral of the story sa pagitan ni Piding at saka ni Pagong? Yan ang ni Piding at saka ni Shera, ng Unggoy at saka ng Pagong. Okay? So, comment down below guys kung nagustuhan po ninyo ang ating kwento. Hindi talaga maganda na kaibigan ka, swapang ka, ganid ka, sakim ka. Di mo man lang iniisip na mayroon kang kaibigan, inubos mo lahat, no? Di ka naman lang nag-share ng kahit na isang sipi ng bunga. Ubusin mo lahat, pati yung isda, sarilinin mo, doon sa fish pond. Ayun, nakita ng mga tao sa paligid mo, si Kong, Grace at saka si Men, naabuso ka, ayun, tinanggalan ng tubi yung funds. Ngayon, wala nang fish ang funds. Kaya nga, wala na lang magawa si Shera kundi yung mag-shemenet. Pero hindi mo siya nakikitaan na nagsisi. So,
sa huli, kung kayo ang tatanungin ko, what is the moral of the story between monkey and turtle? No, ni Piding at saka ni Shera. So comment down below at maraming salamat sa inyong lahat. Bye! Enjoy watching and of course, analyze what in order for you to discover what is the moral of the story. Bye-bye! Have a nice day and God bless everyone. Adios! Kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at saka siyempre, mag-subscribe. And siyempre, more stories of friendship to come.